Ayan. Hello mga kapatid, ayan, good evening po, naka-record na po tayo. Okay? So ayan, no, keep on sharing the link sa ating mga, doon sa mga friend natin, mga kababayan natin kung saan sila ngayon naroroon mga kapatid, no? Sige, ituloy-tuloy nyo po yung pag-send ng link doon sa mga kapatid natin. Either yan ay Christian or either yan ay Muslim, no? Okay. Sige, para at least na may idea kayo sa akin, siyempre pakilala lang po ako sa inyo. Kaunting pakilala lang, na maya-maya pa matapos. Okay, okay lang po ba 'yon? Okay lang po ba 'yon? Sige. Okay, para at least na may idea po kayo sa akin, mga kapatid, no, sa lahat po ng baguhan dito, sa lahat po ng hindi nakakilala sa akin, pangalan ko po mga kapatid, Dindo Pable. Okay? Dindo Pable. So ako po ay nagtapos ng Accountancy Business Management. Right after po na nakapagtapos tayo ng pag-aaral, ako po ay nagtrabaho. Hindi po kaagad maganda yung trabaho ko, dumaan din po ako sa dumaan din po tayo sa mababang okay? Mababang level mga kapatid. No? And siyempre, okay, kumbaga as time goes by, na-promote tayo as bilang sales executive at the good thing is, yun nga yung lagi kong sinasabi, maganda yung dating, wala namang datong. Okay? Maganda pakinggan yung trabaho, no? Maganda pakinggan yung trabaho. We are proud to say that, okay, that kind of profession na andyan tayo or position na yan yung position natin. But deep inside, okay? Kumbaga paglabas natin sa trabaho, walang ibang ginagawa kundi magano, no? Para either jeep or bus. Tama ba? So ako po mga kapatid, no? I've been doing this business so 3 years na po, counting and 4 years na po tayo dito. Kumbaga magpo 4 years na po tayo dito. The good thing is, okay? So 1 year and 8 months I was able to earn my first million. At the same time, Gold Executive Prime by the position of the company. Okay, not only in the Philippines, but around the world, no? Kumbaga, buong mundo. Yun po yung position natin. At the same time, anyway, no, sa hindi nakakilala sa akin, ako po yung founder ng United Unstoppable Empire at isa po ako sa director ng UR Online System. Okay? So it is me before, okay, para at least na may idea kayo. So trabaho ko po sa probinsya, ako po yung nagmula sa mababang paaralan sa lumang bayan ng Masbate City. Okay? Ako po kapatid ay Bisaya. Okay? May mga Bisaya ba dito? Mga gahi ba? Mga grabon kayo? May mga Bisaya ba dito? Okay, sige, no? Trabaho ko pala sa probinsya kapatid, isa po akong habal-habal driver. So, kumbaga, that was 2017. Okay? 2017 po, 17 years old po ako that time. So, ito po yung bahay namin before. Okay, so as you can see, yun po yung bahay namin na kung saan pagtapunan mo ng posporo, sunog lahat. Hindi na mahabol ng bombero. Okay? So, mga kapatid, no, bukod sa paghabal-habal driver ko, nagsa-sideline, kumbaga, ginagawa ko po itong trabaho na to, is 13 years old pa lang po ako. When I was 13 years old, hanggang nag-18 years old ako, maninisid po talaga yung trabaho ko sa province. Okay? Mahirap ang buhay. Kumbaga sa Ilonggo, daw pigado gid subong. Daw bulig-buligan talang nanay mo, ha? Daw gabulig man gid ako sa pamilya ko, te. Okay? So ganun po yung no, kumbaga ganun po ako kasipag. And then lumuwas po ako dito sa Manila. Ganito po yung naging trabaho ko. So one day, I realized yung sipag pala is not enough for you to become rich. Okay? Yung mo, yung patience mo, yung sipag at yung hard work at patience mo, okay? Mga kapatid, no, it's not enough for you to have a better life. Okay? So, ganun siya ganun po siya katindi. Kasi, okay, kumbaga, para at least na mas maintindihan nyo, no? Okay? Kasi baka sabihin nyo, wala namang ibang talaga sa tagumpay eh. Okay? Walang ibang sagot sa tagumpay kundi sipag at tiyaga. Tama ba? Kumbaga, now guys, no, I'm here in the front of you that I am telling you guys na yung sipag at tiyaga, kung tinula yan, asin at magic sarap lang po yan. Tama ba? Asin at magic sarap lang po yan para magpapalasa, okay, sa tinula mo. Tama? Oo. So, ganun po yung kumbaga, ganun po yung sipag at tiyaga. Kasi para sa akin mga kapatid, no, yung sipag at tiyaga, yung lulo ko, yung papa ko, sobrang napakasipag pero hindi naman umaasinso. Okay? Pag sinabing nagsisipag, ay maghapon yan, nasa nag-aararo. Tama ba? Oo, nag-aararo yan kapatid. At the same time, pag tiyatsaga lang, ay nagtiyatsaga sila sa sobrang init. Tama ba? Nagsisipag, tama?
o nagsisipag sila sa pag-aararo, ang tanong, umaasenso ba? Okay? Hindi. O, ibig sabihin, sipag at tiyaga, kalimutan nyo po yan. Magic sarap at asin lang po yan sa tinula. Ha? Okay? Pero kailangan yan, sipag at tiyaga. Tama? So ito na pagaganda kasi naimbitahan po ako dito sa loob ng jeep sa taong hindi ko kakilala. May kwento ko lang sa inyo. Okay? Just like yung kapatid na nakikinig sa akin, okay? I don't have money to start this business, but I think something na makapag-start ako kasi I do believe kung hindi ako gagawa ng bago, sigurado walang mababago sa takbo ng buhay ko. Yun lang po yung principle ko. Okay? And then, ito po yung nangyari sa akin 1 year and 8 months. Inawardan po ako sa MOA Arena. If you think this opportunity is not true, if you think this opportunity is scam, mga kapatid, now, I'm here in the front of you. It is the opportunity that 100% legit. Okay? Because I am a living testimony. Kumbaga buhay po ako na nagpapatunay sa inyo. Because nung umakyat po ako sa stage, okay? Kumbaga 32,000 na tao na umattend at isa po ako sa umakyat ng stage. And then, inawardan ulit tayo ng Gold Executive Prime. So, this coming September 10, see you there in Araneta Center Coliseum at Cubao, Quezon City. Kasi aakyat na naman tayo sa stage. And that is the good thing of our business. Parang napapadalas yung English ko, te. Okay lang po ba yun? Sige, taglis lang natin, no? Excuse me po. Mark Enriquez. Okay? So, joke lang po yun mga kapatid, no? Hindi po tayo si Mark Enriquez. Diba? Walang kinikilingan, okay? Walang pinapanigan, serbisyong totoo lang. 24 hours. Okay? So, just kidding mga kapatid, no? Para at least na may idea kayo. So, let's begin of our topic. Okay? Kasi maaring sabihin nyo sa akin, but until now, I think you are wondering how to become, kumbaga, how to earn your first million in even, andyan ka, or kumbaga nagwa-wonder ka, coach, okay? So, what do you do for a living? Na bakit ginawa mo yung bakit ginawa mo yung craft mo, okay? Bakit kumita ka ng malaki? Ano ba yung sekreto mo? Okay? Ano ba yung sekreto mo? Bakit kumita ka ng malaki? Ito ipapaliwanag ko po sa inyo mga kapatid, no? Para at least na may idea po kayo sa akin. Okay? Para at least may idea po kayo sa akin, ipapaliwanag ko lang po sa inyo ang simple. Simple lang ha. Okay? Simplihan lang po natin para at least na isa sa bagay na para aasenso ka, mayroong 2 kategori. Okay? Isusulat ko lang po, kapatid ha. Mabata ka man, matigulang, may ngipon ka man o way bagang, makinig ka dyan ha. Okay. Mayroon pong tinatawag na itong tinatawag na naka. Okay? Yan, naka ha. At hindi. Yan. Para at least na may idea kayo. Hindi naka. Ayan. Okay? Simple lang. Simplihan lang natin mga kapatid, no? Tama? Okay. Simple po ba? Simple lang. Sige. Pag-usapan po natin itong naka. Marami kasing tao na gustong umasinso. Okay? Maraming tao na gustong umasinso. At bakit maraming tao na gustong umasinso pero hindi umasinso? Okay? Kasi saan sila nabilong? Andito sila nabilong. Okay? Yung mga tao na nangangarap na umasinso, tapos umasinso sila, dito sila nabilong. Okay? Ang iba, ano kayang naka-naka na yan? Yung naka at hindi naka. Ngayon ko palang narinig yan. Sabi ko nga sa inyo, every time dapat na may training tayo, umattend po kayo kasi iba't ibang training ang binabagsak ko. Okay? So ganito lang po mga kapatid, no? Yung mga tao na hindi umaasinso pero gusto nilang umasinso, ito yung mga taong hindi nakaintindi. Okay? Hindi nakaintindi. At yung mga tao, okay? Yung mga tao kapatid na umaasinso, na gusto nilang umasinso, kaya sila umasinso, ito po yung mga tao na nakaintindi. Tama? Sige, bigyan ko kayo ng halimbawa ha, bigyan ko kayo ng halimbawa. Marami po ba kayong naririnig? Marami po ba kayong kaibigan na gustong umasinso, pero ang gusto lang, magtatrabaho, hindi magninegosyo? Saan po sila nabilong? Tama ba? Oo, baka ikaw nga, baka hindi na tayo lalayo, baka ikaw yun.
Gusto mong kumita nang wala kang ginagawa? Gusto mo bang kumita nang walang ginagawa? Okay? Gusto mo ba na kumita na hindi nakabenta? Ha? Mayroon po akong ano. O sige, sino dito sa inyo ang gustong kumita na walang ginagawa, kapatid? Mayroon po akong sistema. Actually, itong sistema na to, bagong-bago. Oo, proven and tested pa lang po to. Proven and tested, hindi. Sobrang tagal na ng sistema na to pero kinalimutan. Pero ngayon na-discover ko. Sino yung gusto na kumita na walang ginagawa? I-type mo nga, i-type mo. Titingnan natin yan. Okay? Sige, sige. Sino yung gustong kumita na walang ginagawa? Real po to, kapatid. Okay? Kumbaga ito po ay totoo. Proven and tested. Okay? Sige, para at least bago tayo mag-proceed, i-share ko sa inyo paano kumita ng malaki, okay, na wala kang ginagawa. Yan. Ako, yun. Sino pa? Sino pa? Yung kumikita ng walang ginagawa. Okay? Yung mga gustong kumita na walang ginagawa. Sige, i-type nyo, i-type nyo. Gusto ko kasi na makita eh. Okay? Gusto ko na makita, ha? Gusto ko na makita na gusto nyong kumita ng malaki na walang ginagawa. Gusto nyo ba yon? Okay? Sa lahat ng mga gusto, ha? O sa lahat ng mga naghahanap ng sa lahat po ng mga naghahanap ng pagkakitaan na wala nang ginagawa. Okay? Mga kapatid, pag makahanap po kayo, i-inform nyo po ako kasi gusto ko din yun. Okay, gusto ko din po yan. Hindi, joke lang ha. Eto na. Eto na, kapatid, para kikita ka na walang ginagawa, eto na po. Okay? Oo. Para kikita ka ng walang ginagawa, ito po yung gagawin mo. Bumili ka, unang bibilhin mo, ha? Unang bibilhin mo, bumili ka ng bulaklak. Okay? Bulaklak. Siyempre, pag naligaw ka, bulaklak talaga eh. Kailangan may bulaklak. Bulaklak. Okay? Pangalawang bibilhin mo, ano? Bibili ka ng plywood. Yan. Pangatlong bibilhin mo, kurbata. Okay? Tapos bili ka din ng 2x2. Okay? Kasi gagawa tayo ng kabaong, yung kurbata, isuot mo yon. Okay? Bibili din tayo ng kandila, humiga ka sa kabaong. Yan. Tapos maglagay ka ng ayan, wala kang ginagawa, nakahiga ka lang, natutulog ka, pero kumikita ka. May abuloy eh. Okay? So yun po yung mga sikreto ng mga hindi nagninegosyo na walang puhunan ng malaki tapos gustong kumita ng walang ginagawa. Okay? Grabe naman kayo, no? Ito kasing mga tao na gustong kumita na wala nang ginagawa, dito po sila nabilong, hindi nakaintindi. Okay? Meron ka na. Mayroong nagsabi sa akin kanina, Coach, paano pag hindi nakabinta? Okay? Paano pag hindi nakabinta ng insurance? Kikita ba ako? Sabi ko, meron ba ganun? Sabihin mo din ako kung meron ganyan kasi gusto ko din yun. Tama. Lahat ng tao gusto ng ganun. Pero guys, no? Okay? Ito po yung mga tao na hindi nakaintindi. Gusto nilang kumita ng malaki pero hindi sila nakaintindi. Okay? Yung mga tao na gustong kumita ng malaki tapos umasinso, ito po yung mga taong nakaintindi. Okay? Pansinin mo, the moment na wala kang alam sa pagninegosyo, aasinso ka, hindi. Aasinso, hindi. Wala kang alam sa business, aasinso ka, hindi. Hindi, no? Bakit? Wala kang alam eh. Okay? Pansin mo guys, yung mga taong umaasinso sa negosyo, may alam wala? May alam, no? Oo. So ngayon, na ikaw ngayon na nakikinig sa akin, wala ka pang alam, huwag mo munang pangarapin yung income. Okay? Ito real talk po ito mga kapatid Kung wala ka pang alam sa negosyo, huwag mo munang pangarapin yung income. Tama? Huwag mo munang pangarapin ang income. Ikaw naman talaga napakasigurista mo eh. Okay? Kasi the only people who fail in this business, okay? That kind of people na hindi nagtatagumpay dito, kapatid, simply because they don't know what they are doing. Okay? Ibig sabihin po sa Tagalog, hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila. Kaya sila nabigo sa pagninegosyo. Sa Bisaya pa,
Wa sila kabalo kung sa ilang himuon. Mao silang napordoy. Tama. Bisaya lang nakakaalam nun, ha? Tama ba? Mga kapatid, no? Ganun lang kasimple. The moment na hindi mo alam ang ginagawa mo, hindi ka magtatagumpay. Okay? Tip ko sa inyo, ha? Huwag ka munang mangarap ng income. Huwag ka munang mangarap ng, ang tao, alam mo, pag pipiliin mo, ano gusto mo? Bigas o sinaing? Ano pipiliin nyo? Sinaing na kasi kakain. Grabe tal. Kaya, no wonder mga kapatid, no? No wonder, bakit 80% na tao dito sa Pilipinas mahirap? Bakit? Okay? Tanungin niyo ako kung bakit. 80% po, ha, tao dito sa Pilipinas mahirap. Okay? Oo, mahirap. Kasi ito yung mga tao na gustong kumita kahit walang alam. Okay? O baka makot nyo ako. Okay? Baka makot nyo ako. Baka sabihin mo sa akin, Sir Dindo, sabi mo, kikita kami kahit walang alam. Tama? Kikita kami dito kahit walang alam. Kaya nagsimula kami. Tama? Hindi ko ibig sabihin, mga kapatid, no, na ang point ko po dito, okay po na magsimula ka na wala kang alam. Tama ba? Oo. Hindi mo kailangan na magsimula na sobrang dami mong alam. Kasi kapag magsimula ka dito at sobrang dami mong alam, ang hirap mong turuan. Magsimula ka dito, sobrang dami mong alam, at sobrang hirap mong turuan. Kamatis. Tama ba? Pero kapag nagsimula ka na walang alam, ay matuturuan ka. Tama ba? Oo. In English, you don't need to start the great. Okay? But you need to start to be great. Tama ba yan? Basta yun na yun. Okay? Hindi ko memorize eh. Napulot ko lang kasi yun kanina. Dumaan lang sa newsfeed ko eh. Oo. So basta yun na yun, no? Hindi mo kailangan dito, kapatid, na magsimula na magaling na. Okay? Kailangan mo itong simulan para gagaling ka. Nag-gets niyo ako? Okay? Kasi alam niyo, mga kapatid, no? Marami kasing tao. Ito, ha? Ito, nangyayari ito sa lahat eh. And even you are not doing business, but it is happening to you. Okay? Kailan ka nagpapasalamat sa mga mali? Ikaw, kailan ka nagpapasalamat sa problema? Okay? Tanungin kita, kapatid. Sagutin mo ako. Okay? Kailan ka nagpapasalamat sa mga problema dumating sa'yo? Kailan ka nagpapasalamat sa mga mali na dumating sa'yo? Okay? Sige, sumagot kayo dyan. Pag di kayo sumagot, patulpo kayo. Okay? Sumagot kayo dyan. Sumagot. Mas maganda yung ano. Okay? Yan. Totoo ba yan? Minsan. Ha? Totoo yan, ha? Huwag mo na ako nukuhin. yung totoo, ha? Yung totoo. Baka hindi yan totoo, ha? Okay? At tanong, kailan ka nagpapasalamat sa mali? Okay? Kailan ka nagpapasalamat sa mga problema na dumating sa'yo? Okay? O, never pa nagpasalamat sa problema, oh. Never pa nagpasalamat sa mali, oh. Tama ba? Yun yung tao, kapatid. Ibig sabihin, ang tao kulang sa appreciation. Okay? Ito yung mga tao na nabilong dito. Yan. Alam mo, dito. Yan, oh, dito yan nabilong eh. Dito yan nabilong. Yan. Ito yung mga taong hindi nakaintindi. Okay? Oo. Yan yung mga taong hindi nakaintindi. Hindi po ako bilong dyan. Dito po ako nabilong sa mga taong nakaintindi. Tama? Tama o tama? Okay. So, ganun lang siya kasimple, mga kapatid, no? Yung mga tao na hindi nagpapasalamat sa mga mali, sa mga nangyari sa kanila, ito yung mga tao, okay? Ito yung mga tao na hindi nakaintindi. Okay? Oo. Coach, bakit ako magpapasalamat sa problema? Bakit ako magpapasalamat sa mali? Simple lang. Ito tanong ko sa'yo. Sagutan nyo, ha? Magbibigay ako ng GCash kung masasagutan nyo to. Okay? Ganito.
Okay? Yan. Sa mga babae ha, sa mga babae, dapat masagutan nyo to. Kasi lagi kayong tama eh. Okay? So mga kapatid, ito tanong ko sa inyo. Okay? Ito ang tanong ko sa inyo, sagutin nyo po. Kailan mo maitama yung tama na nagawa mo? Sagot! Okay? Oh. Tama ba? Kailan nyo naitama yung mga tama na nagawa nyo? Nag-gets nyo ako? Sino po yung tinama, yung tama na ginawa niya? Sagot. Kung hindi ka makasagot, basta ano ka, baka bunak, butay, bunay. Okay? Ibig sabihin kapatid, okay? Ibig sabihin, hindi mo maitama yung tama na nagawa mo. Tama ba? Ano ang pwede mong maitama? Okay? Di ba ito yung pwede mong maitama? Tama ba? Ito lang ang pwede mong maitama, kapatid. Hindi mo na ito maitama yung tama kasi tamaan ka talaga ng magaling. Ha? Tama ba? Ngayon, tanong ko sa inyo, bakit hindi kayo nagpapasalamat sa mali? Okay? Bakit hindi kayo nagpapasalamat dito sa mali? Na ito yung pwede niyong maitama. Bakit ang tao, laging natutuwa kapag tama sila? Okay? Kapatid, lagi nyo tandaan ha, hindi ka matututo sa mga tama na nagawa mo. Saan ka natututo? Okay? Sa mga mali na ginawa mo. Nag-gets niyo ako? Kaya ibig sabihin kapatid, kung nagkamali ka, magpasalamat ka. Sabihin mo ito, salamat sa mali. Ngayon, alam ko na ang tama. Okay? Kasi kung tama ang ginawa mo, maaring ang tama pwede mong imali. Pero yung tama, hindi mo pwedeng gawing tama pa yan. Kasi tama na siya. Okay? Kasi kung ginawa mo ang tama na tama, may tama ka na. Nag-gets ako? Yung tama na nagawa mo, pwede mong gawing mali. Okay? Pero yung mali, pwede mong gawing tama. Naintindihan? Okay? Oh, ganun lang siya kasimple, no? Ito yung mga tao, guys. Ito yung mga tao na umaasinso. Bakit naiintindihan nila ang buhay? Meron dito, nag-network. Ito, na-reject. Coach, daming scam daw nagsasabi sa atin. Hindi daw totoo. Galing nga daw sila dito. Patay ka na. Coach, na-reject ako. Hindi, iniwan ako ng mga friend ko. Hindi ako sinuportahan ng magulang ko. Ganito, ganyan. Coach, galit asawa ko sa akin. Ay, nako. Iwan ko nga ba? Nag-gets niyo ako? Tama ba? Mga kapatid, ibig sabihin, kaya sila nagpaparamdam, simple lang. Okay? Para gagaling ka. Tama ba? Para magsisipag ka. Sa lahat ng pagkakadapa mo, natututo ka. Nag-gets niyo ako? Sa lahat ng pagkakamali mo, natututo ka. Tama? Meron pa nga akong iba na ano eh. Kumbaga, meron pa nga akong iba na alam mo yun, may problema ha. Pansinin mo to. May problema ang ginawa. Lord, ikaw na bahala sa akin. Bahala sa pamilya ko. Hayop. Walang problema. Ha? Walang problema. Yung mga panahon na maraming pira, maraming kasiyahan, di man lang naalala si Lord. Nag-isa ko? May problema. Sinisi pa yung sa taas. Siya naman yung may kagagawan. Nag-gets niyo ako? Mga kapatid, dahil kasi yan dito sa tinatawag na, okay? Kapag hindi nyo to baguhin, walang mababago sa takbo ng buhay nyo. Tama? Hindi ibig sabihin na nagsimula kang magnegosyo, isyayaman ka na. Tama ba? Hindi ibig sabihin na magjuwa pa lang kayo ng juwa mo ngayon is mag-asawa na kayo. Ganun lang kadali yan. Tama?
Hindi ibig sabihin na nag-enroll ka sa school is graduate ka na. Meron siyang tinatawag na process. Nag-gets niyo ako? Tama ba? Meron siyang tinatawag na proseso. Trust the process. Okay? Kaya, ano ba gagawin mo the moment you enter this business or the moment you join this kind of opportunity that we have right now, mga kapatid, the first thing that you can do is to learn our business. Study first. Okay? Forget about dreaming to earn money. But start dreaming about knowledge. Okay? Ganun lang siya kasimple. Kasi kapag pinapangarap mo ang kita-kita, ito ha, sabihin ko sa inyo, kapag yung mind mo, sumali ka dito sa business, and yung first goal mo is to earn money, kapatid, now I'm telling you, do not forget it. Mapapagod ka. Okay? Lagi yung tandaan yan, the moment na sumali ka dito sa business na to, dito sa UR online system, tapos yung unang goal mo is kumita ng pera. The moment na nadaanan mo yung struggle, rejections, discriminations, okay? The moment na nadaanan mo to, mapapagod ka. Ano sabihin mo? Ay, hirap pala kumita ng pera dito. Sabi ko na nga, hirap mag-invite hirap magbenta ng produkto Bakit? Okay? Nahihirapan ka kasi hinahabol mo yung pera. Tama? Pansinin mo to ha? O, pansinin mo to para at least na may idea kayo. Papaliwanag ko lang sa inyo ha. Ipapaintindi ko sa inyo yung mga hindi nakaintindi. Ipapaintindi ko sa inyo ha. Kasi gusto ko mga kamatis tayo. Ayaw ko na mga kamatis tayo kapatid. Ito lang sa akin. Ito ha. Tingnan nyo to. Ano to? Ano to? Okay? So itong DR, doktor. Itong GR, janitor. May junior, may GR yung pangalan ko, janitor pala yun. Okay? So mga kapatid tandaan nyo to. Sino ang may malaking income? Doktor o janitor? Siyempre doktor. Bakit? Okay? Tanungin niyo ako bakit may malaking kinikita ang doktor rather than sa kinikita ng janitor. Hindi ba kayo nagtaka? Kasi ang janitor, maaring ito hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Maaring ito, nag-graduate lang ng high school. Okay? Maaring ito, walang pinag-aralan, kaya janitor yung trabaho. Or either ito, hindi na nag-aral. Kaya janitor lang yung posisyon. Kapatid, kaya kaunti lang ang kinikita niya. Okay? Pansinin mo to ha. Doktor, bakit ang laki-laki? Yung magpa-check up ka, sabihan ka ng doktor, saan yung masakit? Gilid. Okay? Umuubo ka ba? Oo. Dok, ano sakit ko? Ubo ka nga. Dok, ano nga sakit ko? Ubo ka ulit. Di ba? O labas nila, 500. 500. Ubo, labas nila, 500. Nag-gets nyo? Ang laki ng kinita, doktor, no? Kasi ganun kasi yun. Bakit? Kung tatanungin nyo ako kung ilang taon nag-aral yung doktor, 6 years elementary, 6 years high school. Alam nyo kung ilang taon sa college? 6 years din sa college. Okay? 6 years sa college may mastery pa, may specialist pa. Inaabot po ito sila ng 24 years to 26 years na mag-aral. Imagine nyo yan Kaya kung nag-aral ka ng 7 years old plus 20 years, ilang taon ka na? Okay? Plus 26 years, ilang taon ka na? Tama? Sabihin natin kapatid, no? Sabihin natin 7 years old ka nag-aral ng grade 1. Okay? 7 years old ka nag-aral ng grade 1 plus 26 years, ilang taon ka? Okay? Nasa mga na yan, no? 34. Okay? Meron ba kayong nakitang doktor na bata? Wala, no? Bakit? Tumanda yan sa kakaaral, kapatid. Tumanda yan sila sa kakaaral. Okay? At kaya sila, malaki ang kinikita nila. Bakit? Sobrang daming knowledge nila. Okay? Sobrang daming kaalaman nila. Tama? Wala silang ibang ginawa kundi mag-aral ng mag-aral ng mag-aral.
Tama? Ikaw, pwede ka ba magdoktor? Baka tabihan ka ng katawan ng patay, baka tatakbo ka na eh. Sila bumibili pa ng katawan ng patay para pag-aralan eh. Tama ba? Oo. Kasulok-sulukan inaral nila, kapatid. Kaya sila kumikita ng malaki. Okay? Kasi sa panahon ngayon, pansinin mo to ha, bakit yung construction worker malaki, bakit yung construction worker mabigat yung trabaho nila? Okay? Risky yung trabaho nila. Bakit ang liit lang ng income? Okay? Pero bakit yung doktor, hawak-hawak lang yung bullpen, sulat-sulat lang, bakit laki ng kinikita nila? Okay? Ipapaintindi ko sa inyo ha. Hindi kasi galaw ang binabayaran doon. Okay? Alam nyo kung ano ang binabayaran? Bakit malaki ang binabayad sa doktor? Alam nyo kung ano? Kapatid, alam nyo kung ano? Tanungin nyo ako kung ano. Okay? Kaya malaki ang kinikita ng doktor kasi hindi po yung trabaho nila yung binabayaran. Ang binabayaran po sa kanila, yung kung gaano nila katagal inaral yung ginagawa nila. Okay? Yan. Yun po yung binabayaran sa kanila, yung tinatawag na expertise. Okay? Yung knowledge yung binabayaran sa kanila, kapatid, hindi po yung trabaho. Ikaw naman talaga, ho? Hindi yung trabaho, lagi mong tanda, hindi yung trabaho yung binabayaran sa mga doktor, yung binabayaran sa kanila, yung expertise. Okay? Oo, baka magtaka ka. Kumain ka sa Tagaytay, yung bulalo, kapag wala sa Tagaytay, 350 lang. Pag andun ka sa Tagaytay, 1,000. Parehas lang naman kalaki. Makasabi ka, ay bakit kala ko 350 lang, bakit 1,000 to? Kapatid, hindi po yung bulalo ang binayaran mo. Ano yung binayaran mo? Yung ambience. Baka sabihin mo, ay wala naman akong in-order na ambience. Wala akong in-order na ambience. Na-order ba yung ambience, kapatid? Grabe talaga to si Coach. Oh. Hindi yung hindi yung pagkain yung binabayaran nyo. Yung ambience. Baka hanapin nyo yung ambience. Saan ba yung ambience? Bakit di ko nakakain yun, ha? Nakakain ba ako ng ambience? Parang ganito. Kapag nakatira ka ng Palawan, okay? Pag nakatira ka ng Palawan, normal lang yung bilihin doon. Okay? Normal lang po yung bilihin doon pag nakatira ka sa Palawan. Nagets niyo ako? Pero pag tourist ka sa Palawan, mahal po yung Bakit? Ambience yung binabayaran nyo. Yung ambience, guys, hindi po yung nakakain, ha? Baka sabihin nyo na nakakain ba yan, Coach? Hala ka diha. Yung ambience, kapatid, yun po yung lugar na maganda. Okay? Yun po yung beauty of that place. Yun yung ambience. Yung namamangha ka sa mga tanawin. Okay? Yung relaxing place. Yun po yung ambience. Tama? Yun po yung tinatawag na ambience. Ha? Baka hanapan mo ako, Coach, nakakain ba yung ambience? Grabe ka naman talaga. Nako po, kamatis talaga. Okay? So mga kapatid, no? Ang una ko pong ginawa, nung nagsimula ako dito sa business. Okay? Una ko pong ginawa, ha? Eto. Pakibasa nga po. Pakitype. Okay? Una ko pong ginawa, change. Tama? Dito mga kapatid, sobrang daming adjustment dito. Sobrang daming adjustment talaga. Bakit? Ito ha. Lagyan natin yan ng maguhit-guhit ha. Lagyan natin yan ng maguhit-guhit. Isa sa changes na gagawin mo dito. Pag wala ka sa negosyo, pag sinabi ng friend mo, friend, tagay. Andyan ka kagad eh. Nag-guess nyo ko? Friend, banding tayo. Tara. Okay? Oo. Tapos, yung change. Pag inutusan ka ng nanay mo, nagdadabog ka. Yan. Attitude. Ano yung attitude mo? Yan. Kung pangit yung attitude mo, yan. Isa yan. Okay? Kung tamad ka, yan. Gusto mong umasinso, tamad-tamad ka. Gusto mong umasinso, hindi mo nalinisan kwarto mo. Huwag na, oy. Ha? Kaya pag ikaw nangarap mo umasinso,
siguraduhin mo na yung kwarto mo malinis, ha? Okay? Ang isa, tumingin. Malinis na ba yung kwarto ko? Saka ka na mangarap ng pag-asinso kung malinis na yung kwarto mo. Kasi kapag maraming tao na. Okay? Baguhin ko yung buong mundo. Kwarto mo nga, di mo nalilinisan eh. Tama? Oo. Kaya bago mo pangarapin na umasinso, linisan mo muna kwarto mo. Ha? Oo. Kasi dyan nagsisimula yan. Maraming changes na gagawin. Yung dati, tamad ka magsulat. Ngayon, dapat magsulat ka na. Yung dati, tamad ka umatid ng seminar. Ngayon, magsipag ka na. Dati, laging game yung Mobile Legends yung ginagawa mo. Kalimutan mo na yan. Okay? Kasi, bakit kayo magbago? Bakit nyo i-embrace yung change? Okay? Simple lang, para sa akin kapatid, no? The moment na hindi ka nag-embrace ng change, hindi mo in-embrace yung change, hindi ka nagbago. Pansinin mo ha, diyan sa ginagawa mo, ilang taon ka na? Type nyo nga, ilang taon na kayo ngayon? Okay? Or ilang taon na kayo nagtatrabaho? Okay? Or kung hindi ka man nagtatrabaho, yung nakasanayan mo ngayon, yung ginagawa mo ngayon, ilang taon ka na ginagawa mo yan? Sige, type mo nga. Para at least alam ko. I-type mo. Okay? Para at least alam ko. Tama? O pansinin mo ha, kung hindi mo yan baguhin kapatid, ito tanong ko sa'yo. Merong 4 years. Okay? Merong 3 years. 12 years. 23. Merong 8 years. Okay? 8 years employee. Sige. 2 years. O ito tanong ko sa'yo. Sa tinagal-tagal mo dyan sa trabaho mo, ano ang nagbago? Ha? Sobrang tagal mo nang ginawa yan. Ang tanong, ano ang nabago sa'yo? Wala. O, sa tingin mo ha, pansinin mo to. Nagtatrabaho ka na ng 9 years. Sa 9 years, walang nabago. Magtrabaho ka ulit ng 9 years. May mabago na kaya? Tama? O wala pa rin. Kahit hindi sinasabi ni Ma'am Salvi, pero narinig ko yung ganun yung bibig nyo. Wala pa rin daw. Tama ba? Ganun yung attentive. Okay? Yun yung gusto ka na umattend ng event kasi kumbaga, ano ba? Nakikipag-cooperate. Yan. Yan yung mga tipong matututo talaga. Okay? Alam nyo mga kapatid dyan sa ginagawa nyo, sabihin nyo man sa akin o hindi, pero hindi po ako magkakamali dito. Mirong nabago sa'yo dahil dyan sa ginagawa mo. Ano? Pansinin mo yung mukha mo, nangungulubot na. Sa tingin tagal mo dyan sa trabaho, yan lang talaga nabago sa'yo. Grabe ka naman. Tama, nangungulubot lang. Tama? Oh, dyan sa ginagawa mo, kapatid, alam nyo kung ano nadagdag sa inyo? Okay? Hulaan ko din yung nadagdag sa inyo. Edad. Edad ang nadagdag. Tama ba? Oh. Ibig sabihin kapatid, ang pag-asenso madali lang. Ito ha, ulitin ko ha. Ang pag-asenso madali lang. Ulitin ko ulit. Alam nyo, mga kapatid, ang pag-asenso napakadali lang. Okay? Sabihin mo sa akin, di nga. Madali nga lang ba? Kapatid, alam nyo, hindi madali para sa inyo. Bakit? Okay? Alam nyo kasi, ang pira sobrang dami dito sa Pilipinas. Nakakalat yung pira sa Pilipinas. Sobrang dami. Sobrang bilis din umasinso. Pero alam nyo kung bakit hindi umaasinso ang tao? Simple lang. Ulitin ko ha, para maintindihan nyo. Sobrang bilis lang umasinso sa buhay. Alam nyo ang napakahirap? Tanungin nyo ako kung ano yung napakahirap. Okay? Ito yung napakahirap, oh. Okay? Sobrang bilis lang umasinso, pero maraming tao na hindi umaasinso kasi sobrang nahihirapan sila sa mga changes. Tama? Bigyan kita ng example.
Nag-network ka. Sanay ka matulog ng gabi. Tapos nag-network ka, iba't ibang bansa yung kinakausap mo. Paggabi na, ang mata mo, para kang manok ba? Patanong. Tama ba? Ganun siya. Sobrang hirap. Sobrang hirap din baguhin ang nakasanayan. Okay? Madali lang umasinso, pero sobrang hirap baguhin ang nakasanayan. Ganun lang kasimple, kapatid. Tama? Oo. Kaya dapat, aralin yung magbago. Okay? Sobrang hirap kasi magbago ng kaibigan eh. Sobrang hirap kasi na lubayan muna yung mga tao na nagda-down sa'yo. Sobrang hirap kasi na isakripisyo mo muna ang pamilya mo. Sobrang hirap kasi, kapatid. Okay? Sobrang hirap kasi na hindi makalaro ng Mobile Legends. Okay? Babae, sobrang hirap kaya hindi makakapagkilay. Lalabas, sino ba hindi nakapagkilay, no? Okay? Tama ba? At sobrang hirap lalabas na walang ligo. Tama ba? At sobrang hirap baguhin yung kumain ka. Alam mo yung nakasanayan? Kain ng umaga, tanghali, hapunan. Sobrang hirap, no? Sobrang hirap nakakain ng gabi, tanghalian sa gabi, okay, umagahan. Sobrang hirap baguhin. Tama ba? Oo. Sobrang hirap. Kaya ang mahirap lang sa pag-asinso, ito yung tinatawag na changes. Okay? O mas sobrang hirap daw pag hindi marunong magkilay. Ha? Hindi marunong magkilay. Kaya mahirap pala. Oo, ano? Mahirap. At laging lumalabas sa bibig nyo. Ito, bakit ang tao naghihirap sa buhay? Laging lumalabas sa bibig. Ito. Ano? Laging lumalabas sa bibig, ha? Tumitingin sa palad. Coach! Nakatadhana na talaga sa amin. Yan, oh, nakaguhit na sa palad. Letter M. Mahirap. Meron pa ako na-encounter. Sir, ayaw ko niyan. Mahirap lang kami. Grabe naman. Yun yung parte doon sa mga taong hindi nakaintindi. Alam niya na mahirap siya, tapos ayaw niya pa dito. Ano gagawin niya para kasinso? Nagets niyo ako? Ganun lang kasimple, kapatid. Tama? Oo. Ganun lang kasimple. Kaya dapat, okay? Ano ang gagawin? Yan, ha? Ano ang gagawin mo? Mahirap, di ba? Nakaano na sa ano eh. Kumbaga nakalagay na sa palad eh. Hirap, no? Ang hirap. Okay, videohan ko lang, ha? Videohan ko lang. Yan. Yan. Okay, may video na ako konti, no? Okay. Sobrang hirap, no? Nakasulat eh. Letter M. Mahirap. Pwede namang mayaman. Bakit mahirap yung sinasabi mo? Tama? Ibig sabihin, kapatid, lagi mo itong pinapakain. Hindi. Ito ang lagi mong pinapakinggan. Inalok ka ng business. Alam nyo itong sign na to? Negative. Okay? Inalok ka ng business. Ano sabi mo? Ay, mahirap yan. Ay, baka hindi ako marunong dyan. Baka hindi ako maka-invite. Baka hindi ako kikita. Nag-guess niyo ako? Kailan nyo lang po ba ito in-entertain? Paano pagkikita ka? Paano kung naka-invite ka? Paano kang natuto ka? Tama? Kaya mahirap ang tao kasi lagi itong inuuna. Yung baka. Ay, lagi niyong tandaan, ha? Walang mababago sa takbo ng buhay niyo kung wala kayong gagawing bago. Okay? Kaya kailangan baguhin niyo yung ginagawa niyo. Okay? Kung alam mo, kapatid, kung alam mo na matagal mo nang ginagawa yan, tama? Kung alam mo na matagal mo nang ginagawa yan, at hindi mo yan baguhin, isa lang sisiguraduhin ko. Okay? Sabi nga nila eh, mamatay daw dukha. Hindi ako nagsabi nun. Okay? Sila nagsabi nun. Okay? Bakit? Okay? Bakit maraming tao nagsasabi, the moment daw na hindi natin baguhin yung ginagawa natin is mamatay tayong dukha? Naniniwala po ba kayo doon? At sabi din ni Warren Buffett, if you don't know how to earn money while we sleep, you will work until you die. Okay? Pag hindi na tayo natuto na kumita ng pira habang natutulog, kapatid,
Mamatay daw tayong mahirap. Meron po ba kayong kakilala? Pinanganak, nakapagtapos ng pag-aaral, nakahanap ng trabaho, nagtrabaho hanggang tumanda. Nung tumanda, nag-retired. Wala pa ring pira. Meron ba kayong kakilalang ganon? O ikaw baka malapit ka na sa retirement, tapos hanggang ngayon wala ka pang pira? Meron ba? O baka ikaw nangalahati ka na ngayon sa retirement, pero wala ka pa ring pira? Bakit? Meron kasi tayo kapatid na tinatawag na, Ito tandaan nyo to Meron tayong tinatawag na rat race cycle. Pansinin nyo to. Bakit nila sinasabi na mamatay tayong dukha kung hindi natin babaguhin yung ginagawa natin? Simple lang. Ito bilog. Okay? Ito bilog. Hatiin natin. Hatiin din natin. Okay? Pansinin mo to Ito siya, ang tawag nito, 15. Ito 30. Tama? Ito 30. Ito 15. Pansinin mo nagtatrabaho ka kapatid O ito sa akin. Natanggap ka pit sa 15 natanggap ka. May sahod ka na ba? May sahod na, wala pa? Wala pa, no? Kasi pag nag-apply ka, magtrabaho ka muna ng 15 days. Pagka 30 pa sahod mo. Tama o? Tama o tama? Ang tanong ko, sa process na to, saan ka nang ginasto? Saan ka pang gasto? Ito di ba pumasok ka dito? Pumasok ka dito, hindi? Okay? Pumasok ka dito, hindi? Pumasok ka. Ang iba hindi utang ang sinasabi, hiram. Para at least hindi naman masyadong masagwa. Hiram lang hindi utang. Okay? Pansinin mo to Kapatid, nung sumahod ka ng pizza 30, magkano sahod mo? Okay? Magkano sahod mo? Yung sahod mo pizza 30, saan napunta? Di ba dito? Di ba dito napunta? Okay? Ito pa mayroong bahay, tubig, kuryente. Okay? Bahay, tubig, kuryente, pagkain, pamasahe, pangload, pangbisyo mo. Kasya ba? Sakto ba? Okay? Sumahod ka ng pizza 30. Tanong ko sa'yo kapatid, pizza 5 po ba may natira pa? May natira, wala? Okay? May natira, wala? Meron, kaunti. Okay? Pangalawang tanong, pizza Jess, may natira pa, wala na? Wala na, no? Wala na. O ito ikaw. Sobrang napakalungkot mo, 11, 12, 13, 14. Saan ka pumasok niyan? Dito. Tama? Ano sabi mo? Friend, pwede ba ako makahiram? Pwede ba ako makautang? Ano ginagarantor mo? Sa sahod na lang. Ang iba alam mo, ang iba sinasangla pa yung ATM. Garantor. Tama? Pansinin mo nung sumahod ka ng pizza 15, kapatid, saan napunta? Dito. Pagkain, pamasahe, bahay, tubig, kuryente. Tama? Tanong ko sa'yo, pizza 20 kapatid, may pira ka pa ba? Hello? May pira ka ba? Tama ba? May pira pa, wala na. O ito si Sir Rimberto. Matagal-tagal na ata itong nagtrabaho si Sir Rimberto Rimberto. Okay? Matagal-tagal na itong nagtrabaho. Yan, mas maganda na karil ito si Sir. Okay? Pizza 20, may pira, wala. Okay? Wala na. Tama? Hindi, mayroon kaunti. Okay? Pizza 25, may pira pa, wala na. Wala na. Atay ka dyan. Okay? Ito, pansinin mo 26, 27, 28, 29. Sobrang napakalungkot mo. Tama? Anong ginawa mo? Pumasok ka na naman dito, friend. Pwede pa hiram? Sa sahod na lang? Sahod, pizza 30. Sumahod pizza 30. Saan napunta ang sahod?
dito sa utang. Make sense? Napunta sa utang. Pansinin mo to ha. Dito, dumating. Pizza 5, may pira pa, wala na. May pira pa, wala na. Wala na, no? Pizza 10, may pira pa, wala na. Wala na. Lungkot, sobrang napakalungkot mo. 11, 12, 13, 14, buwisit na buhay to. Wala na namang pira. Mainit na yung ulo mo. Yung tipong galing ka sa trabaho. Ay, yung galing ka sa trabaho, tapos sinalubong ka ng misis mo. Hi, honey. Kumusta ka sa trabaho mo? Sabi, bad trip ka eh, bad trip ka eh. Sabi mo sa misis, bad trip ako. Ay, may ihag ka lang naman sana eh. I-greet ka lang naman sana. Galing ka sa trabaho eh. Pero galit ka. Tama ba? Ngayon, ang ginawa ng asawa mo, nagtataka, nag-isip, umiyak. Umiyak. Bakit? Nagtaka, bakit mo pinagalitan? Habang umiyak, yung panganay na anak, lumapit. Ma, anong nangyari sa'yo? Dami ka na. Ba't sabi ko? Tama? Galit din yung mama sa anak. Tama? Ito matindi. Bakit? Yung pangalawa, magpatulong sa pagtahi sa uniform. Sabi na pa, tumay ka dyan, suntukin kita ngayon. Umalis ka. Umiyak. Yung pangalawa umiyak. Lumapit yung bunso, magpatulong sa assignment. Kuya, patulong na mga assignment. Buwisit, umalis ka dyan. Ba't trip ako? Tama? Yung bunso, iyak. Patulong na naman ako sa assignment. Habang naglalakad yung bunso, ito na matindi. Habang naglalakad yung bunso, umiyak-iyak. Nakasalubong yung aso. Sinipa. Alam mo kayo yung aso, gumaganon-ganon yung buntot, gumaganon-ganon eh. Tama, pag makita yung amo, sinipa. Iyak yung aso. Habang umiyak ang aso, nakasalubong ang pusa. Nung nakasalubong mo yung pusa, sabi na aso, umiyak ang daga to. Tumakbo ang pusa, nakasalubong ang daga, patay ang daga sa pusa. Nagisya ko? Ibig sabihin, nagmula sa'yo. Nagmula sa kawalan ng pira na narating tuloy sa daga. Pati daga, nadamay pa eh. Nagisya ko? Pasa-pasa ang emosyon eh. Make sense? Nakarelate ba? Yung galit ka sa boss mo, galit ka na din sa asawa mo. Tama ba? Pinagalitan ka ng boss mo, pinagalitan mo din asawa mo. Make sense? Grabe no? Okay? Kaya kapatid, ang tanong ko lang sa inyo, ilang taon ka na pinaikot-ikot dito? Hindi ka makaalis-alis dito. Bakit? May utang ka. Okay? Hindi ka makaalis dito, may utang ka eh. Pag alam mo, kahit pagod na sa kakatrabaho, kahit sobrang tagal lang nagtrabaho, kahit naupaw na yung buhok sa kakatrabaho, pasok pa rin yan. Bakit? May utang eh. Okay? May utang. At alam nyo, wala nang buhok ang ulo, nangungulubot na yung buka, umikot-ikot pa rin dito, kinsinas katapusan, pero hindi aalis dyan. Bakit? Simple lang. Dahil sa utang. Nag-gets nyo ko? Kaya hindi nakakapagtataka na kapag meron kayong inalok ng negosyo, kapatid, ano sasabihin nila? Ay, wala akong pira. Bakit? Ito, pinaliwanag ko na sa inyo eh. Tama? Kaya huwag kayong mag-prospect ng taong walang pira. Huwag kayong mag-prospect ng tao na sahod lang, kulang lang sa pambisyo. Okay? Ang tao na madalas mag-reject sa negosyo natin, ito yung mga tao na walang pira. Okay? Yung mga tao na may pira, okay? Hindi po yan sila kaagad nagre-reject sa inyo. Bakit? Tanungin niyo ako kung bakit. May pira po yan sila. Okay? The moment na naintindihan nila yung business, sasali po yan. Ang tao na walang pira, naintindihan na ang negosyo, pag-isipan pa, buwisit. 1,000 na lang pag-isipan pa. Ay, nako po, kamatis. Nag-gets nyo ko? Okay? Kaya huwag kayong magtaka pag naka-encounter kayo ng mga taong ayaw. Intindihin nyo na lang. Sabihin nyo, itong tao na to, ito. Okay?
Ito siya. O maraming tao, magsabi, ayaw kong sumali dyan, sir, sa bilog-bilog. Okay? Ayaw kong sumali dyan, sir, sa bilog-bilog na yan. Bakit? Okay? Bilog-bilog. Piramiding yan, sir, eh. Sweldo niya, ano? Okay? Ano ang buhay niya? Bilog, hindi. Bilog, pinaikot-ikot lang din. Yan. Tama ba? Oh. Akala ng karamihan, pag magkakaroon ng trabaho, gaganda na ang buhay. Okay? Akala ng karamihan, pag nagkaroon na ng trabaho, gaganda na ang buhay. Sabi nga eh, akala ko dati, bata pa ako, mahirap mag-ipon. Habang lumaki ako, confirm nga, mahirap nga. Mahirap nga pala. Tama ba? Oh, ganun lang siya kaano kapatid. Kumbaga, ganun lang po siya kasimple. Nag-gets nyo ko? Yes. Ganun lang po siya kasimple. Kaya, ito ha, kung tatanungin ko kayo, ano ang hinanap mo after mong mag-aral? Okay? Sa totoo, trabaho or negosyo? Okay? Yan. Yung totoo, after mong mag-aral, anong hinanap mo? Anong bukang bibig mo? Unahan ko na po kayo. Sabi nila, gusto kong magtrabaho para magkaroon ng experience kasi gusto kong magnegosyo. Tama? O, yun yung mga taong may future. Pero ang iba dyan, gusto magtrabaho para magkaroon ng pira. Tama? Gustong magtrabaho para kikita ng pira. Mga kapatid, okay? Mga kapatid, lagi yung tandaan ha, pansinin nyo to. Kung ito pa rin ang pure mula mo, na ginagawa para makuha yung pangarap mo, obsolete na po yan. Okay? Napaglipasan ka na ng panahon. Pansinin mo ha, magkano kilo ng bigas noon? Magkano kilo ng bigas noon? Naabutan ko, siguro 5 years old ako, naabutan ko yung kilo ng bigas. Okay? Yung commercial, 19 pesos. 5 years old ako, 19 pesos lang po yung commercial rice. Magkano kilo sa commercial ngayon? 50 pesos. Ilan ang tinaas? Okay? Ilan ang tinaas? Tama? Sobrang laki, no? Kapatid. Okay? 1.50 yung tinaas. Nag-gets niyo ako? Ganon siya ka, ano? Ganon siya katindi. Ibig sabihin, kapatid, kung ito pa rin ang nahanap mo para umasinso ka, lagi mong tandaan, obsolete na po ito. Bulok na mindset, coach, magtrabaho ako para makapag-ipon ako ng pira para makapagnegosyo. Ang tanong, may naipon ka na ba para ipang negosyo? Kung yung sweldo mo is kulang nga lang eh. Okay? Yung sweldo mo kulang, magninegosyo ka pa. Kapatid, ha? Ito tandaan nyo. Pwede kayong magnegosyo kahit wala kayong experience. Okay? Pwede kayong magnegosyo kahit wala kayong experience. Bakit? Kasi kung wala kayong experience, nagnegosyo kayo, the moment na nagkamali at hindi kayo nagtagumpay, experience na po yun. Negosyo ulit. Tama? Nag-fail, negosyo ulit. Nag-fail, negosyo ulit. Okay? Tama ba? Dito ka asinso. Ha? Sa sobrang daming mali mo, sa sobrang daming failure mo, kapatid, doon ka nagkakaroon ng skills. Tama? Nagkakaroon ka ng skills the moment na nagpe-fail ka. Yun yung lagi yung tandaan. Okay? Coach, ito na, pag-usapan natin, reality na to ha. Reality na. Wala nang motivation. Okay? Reality na to sa pag-network. Coach,